Isang gabing miserable si Marvin sa isang resto bar ay may nakausap siyang babae na naghahanap ng taong pwedeng sumapak sa ex nito para makaganti. Dahil nagkataong nasa resto bar ding iyon ng babaeng nag-reject sa kanya, isang halik mula sa estranghera ang hiningi niyang kapalit ng ipapagawa nito. Gusto niyang ipamukha sa nambasted sa kanya na mabilis siyang makamove on dito. Natuloy naman ang deal. The woman kissed him and he punched her ex. Iyon nga lang, hindi roon natapos ang lahat. Dahil sa pareho ring gabi ay may nangyari sa kanila ng babae. Ano ang kahihinatnan ng naganap sa kanilang dalawa ng estranghera? Magandang araw, Angels! Isang kwentong pag-ibig muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tumigil si Marvin sa pagsishave at tumikhim. Pinalalim ang boses at sinabing, "Ay, ganda ng dress mo ah, bago ba yan?" Natigilan siya at sinimangutan ng refleksyon. Para akong bading, anong kasunod? Magpapasama ako magpaparlor. Ginulo niya ang basang buhok out of frustration at tumikhim muli. Good morning, Monday na naman no, busy na naman tayo. Saka siyang umiti ng peke, iyong peke pero sa tingin niya ipapasa ng pogi. Asar, ang baduy! Sabi niya ulit sa sarili, pero pagdating yata kay Erin de Torres, ang hirap hindi maging baduy. He should know, dahil ilang buwan na siyang nagpapapansin sa dalaga. Iisa lang sila ng kumpanyang pinagtatrabuhuhan ni Irene sa Yuri Manpower Company. Sa Ortigas branch ay si Irene na ang pinakamaganda, pero ito rin ang pinaka-unattainable. Kaya naman mula nang ma-hire ito ay nanatiling profesional ang ugnayan nila. Iba rin ang set of friends nito kaya sa company outing at Christmas party niya lang nakakasama ang dalaga. Asar talaga! Itinuloy na lang niya ang pagsishave dahil alam niyang kahit tubuan pa siya ng balbas na aabot sa EDSA, hindi magiging sila ni Irene sa kakapractice niya sa salamin. Pihadong kapag nakita niya ito ay magsisimula lang siya ng walang kakwenta-kwentang conversation. Nasusundan ang sagot nitong mas matipid pa sa gumimik na UP na walang budget. Kakailanganin niya tuloy bumawi sa pamamagitan ng mga walang kakwenta-kwentang jokes na nginingitian lang nito ng wala pang 5 seconds. At iyon na ang sum total ng conversation nila maghapon. Torpe ang tawag ng mga katrabaho sa kanya dati. Pero ngayon ay loser na yata. Dahil sa pagiging takot niya na lapitan ng dalaga. Average guy lang kasi ang tingin niya sa sarili. May average IQ. May moral standards na siyang dahilan kung bakit wala siya halos bisyo. At siguro ay dahilan din kung bakit nakakaisang girlfriend pa lang siya sa 24 years niya sa mundo. Mas gusto yata kasi talaga ng mga babae ang mga lalaking may angas, confidence at astig. At hindi siya yun. Pumikit si Rachel at itinaas ang hawak na Samsung cellphone as high as she could. Please, 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 tumawag ka na. O kahit text man lang. Kahit hi lang saka smiley, sige na. Wika pa niya sa sarili. Anong kalokohan yan, Rachel? Narinig niyang tanong ng gay best friend / housemate / etc. na si Sammy. O Samuel sa totoong pangalan. Naghihintay ka na namang magparamdam ang ex mong gusto mong maging jowa ulit? Untag ni Sammy sa kanya. Excuse me, gusto niya din ako maging jowa ulit. Hindi niya palang nare-realize. Depensa niya at pag-amin na rin. Totoong naghihintay siyang magparamdam si Miko. Ex-boyfriend niya ng 57 days, 3 hours and 2 minutes. Bilang niya yon dahil nang mag-walkout ito sa latest breakup nila ay tumingin siya sa wristwatch para i-check kung gaano katagal ang ipaghihintay niya bago ito bumalik at makipag-reconcile. So far, lampas 1 buwan na siyang naghihintay pero walang Miko na nagpaparamdaman lang. Masyado naman siyang ma-pride para gumawa ng first move. Hindi natatawag si Miko or magti-text or magti-tweet o like sa'yo, Rachel. Sabad naman ni Celine. Ang isa pa nilang housemate ni Sammy na pareho nilang hindi maatim na i-best friend dahil masyadong maganda. Mga bagets pa lang sila ay consistent na ito. From Flower Girl to Miss USA kapag United Nations Day. Tumutya ng barangay to Reyna Elena and finally to Miss Bulacan sa lugar nila.
At kung hindi lang daw masyadong mahirap ay sasali rin ito sa Miss Universe. She was nice though at friends sila. Pero dahil sa sinabi nito ay parang ayaw na niya itong maging friend. Hoy babaeng walang pores sa muka, sinong nagsabi sa'yo niyan? True, sabad ni Sammy. Alin ang true? Sabay nilang baling ni Celine rito. Parehong true. Sagot ni Sammy at namaywang pa. True na parang walang pores si Celine sa Fez. At true din na nagka-amnesia na si Miko tungkol sa'yo. True, segunda ni Celine. May bago ng jowa si Miko, Amanda ang pangalan, at napakaganda na parang si Marian Rivera. Manager sa Stair Restaurant. Sabi pa ni Celine, may kasunod pa ngang ibang detalye pero hindi na niya narinig. Ang alam niya lang ay nagsisimula na siyang mabingi. Si Miko, may bago ng girlfriend. Borrow 3 from 2 cannot be 2 years of serious relationship, ganun na lang. Saan nyo naman nakuha ang chismis na yan? Haller, kami mismo ang nakakita last night sa parking lot. Doon kami kumain ng dinner eh. Nagkiss pa nga sila dito oh. Itinuro ni Sammy ang uso. Ba't ngayon nyo lang sinabi? Tulog ka na nung dumating kami eh. Saka confirmed yon kasi naka-uniform yung Amanda. At sabi nung receptionist, manager daw niya. Kumibot-kibot ang mga labi ni Rachel, parang maiiyak na ewan. Hindi man lang kayo nakita ni Miko? Nakita, wika ni Celine. At parang wala siyang pakialam. Sagot ni Sammy, aray. Sa lahat yata ng naibalita ay doon siya pinaka-nainis. Ang kapal ng face ni Miko na yun talaga. Wika niya sa sarili. Inuulan yata talaga si Marvin ng malas. Nang sa wakas ay marating niya ang building na pinagtatrabahuhan ay may pagmamadali siyang sumakay ng elevator. Halos puno na yun. Sumiksik siya sa tabi ng isang lalaking may hawak na Starbucks tumbler at pinundot ang button para sa 24th floor. Pasara na sana ang elevator ng may kamay na sumingit doon. Una niyang napansin ang knuckles, may tattoo bawat isa. Masyadong maliit para ma-identify kung ano ang mga yon. Then he noticed bony fingers. At nang tuluyan ang bumukas ang elevator ay nakita niya ang kabuuan ng may-ari ng mga daliri at kamay. Isa iyong babae na itim ang make-up, sa mata at maging sa mga labi. May tattoo rin ito sa isang wrist. She was also pale, in fact, very pale. Iyong pagkamestiza na nangangailangan ng sustansya. Pero ang pinaka-remarkable dito ay ang buhok. Afro iyon at lampas balikat. 3 shades yata ng brown o marahil ay mas marami pa. At nang pumasok ito sa elevator ay pumwesto sa harap niya. Sakto sa mukha niya ang buhok nito. Kailangan niya pang iiwas ang ulo para lang makahinga. Hindi naman insensitive si Rachel para hindi malamang ang malas ng lalaking nasa likuran niya. Dahil biktima ito ng legendary niyang buhok na pamana pa ng lola niya sa father side na may halong African-American. Buhok lang at hindi kulay ng balat ang nakuha niya rito. Kaya nang lumuwag na ang elevator dahil nagsibabaan ng iba ay nilingon niya to. Sorry sa hair. Tumangulang ito at tinalikuran na niya. Pero sapat na ang ilang segundong yun para may mapansin ng dalaga sa binata at agad din niyang sinabi yun. May shaving cream ka pa sa right cheek. Nang bumukas ang elevator sa 12th floor ay walang lingon-likod niyang pinuntahan ang Unit 24B, ang Celine Spa. Hindi ibig sabihin na porke broken-hearted siya ay magkukulong na siya sa bahay. Ang spa na yon ay ang pinagsososyohan nilang tatlo. Nakapangalan lang sa babaeng walang pores dahil ito ang receptionist at print ad model ng spa nila. Every woman wants to be a Celine. Iyon ang tagline ng Celine's at sino pa ang pinaka-effective na humarap sa mga client kundi si Celine herself, di ba? Administrative naman ang trabaho ni Sammy at pasulpot-sulpot si Rachel. Dahil kalahati ng puhunan ay galing sa trust fund niya. 1/4 ang niloan nila sa bangko at ang natira ay pinaghatian na si Celine at Sammy. Nagpalipas muna siya ng 2 oras bago siya umalis sa spa nila. Nagpahabol pa si Celine na may gimmick sila mamayang gabi. Hindi na mabilang ni Marvin kung pang ilang round na ng kape ang ininom niya bago lapitan si Amanda. Pampawala lang ng nerbiyos. Matapos makausap ang huling aplikante at i-schedule ang interview nito sa kumpanya na nirefer niya, ay nagpasya siyang lapitan na si Amanda. Pero bago pa siya tuluyang makalapit ay hinarang siya ni Jane. Paki-photocopy naman to Marvin, ubos na yung sakin eh. Referral form iyon na kinuha niya kaagad. Nagpautos ka na naman kay Jane. Sabi ni Jonas nang sabayan siya nito papunta sa photocopy machine. Senior ka nun, dapat nga siyang inuutusan mo.
She's a girl, dude. Okay lang, photocopy lang naman to. It's no big deal. Naiiling na tinapik-tapik na lang nito ang balikat niya. Marvin, ever the nice guy. Nang sa wakas ay magawa niyang puntahan si Amanda, ay nakita niyang may hawak itong folder. Mga resume yata na inilalagay nito sa filing cabinet. Amanda? Lumingon naman ang dalaga at nginintian siya ng bahagya. Bakit? May gagawin ka ba mamaya? Kumunot ang noon nito. Why? Baka kasi gusto mong mag-dinner mamaya. Lalo yatang lumalim ang kunot ng noon nito. Are you asking me out? Words failed him so he simply nodded. I see. Nabawasan ang tipid nitong ngiti at naging semi-ngiwi yata. Sorry Marco ha, may iba pa akong plans later eh. There was something in her eyes too, something like pity. Kinaaawaan siya ng babae? Bakit? Noon na ito tinawag ni Chris. Hindi niya narinig kung para saan dahil sa parting yun ay wala na siyang masyadong awareness sa mga nangyayari sa paligid. Tinawag siya ni Amanda na Marco at hindi Marvin. Ni hindi man lang nito alam ang tama niyang pangalan. Parang may nag-offer ng volume sa paligid dahil wala na rin siya halos marinig maliban sa pintig ng sariling puso. Namalayan niya na lang na may tumapik sa kanyang balikat at nang lingunin niya ay nakita niyang si Blakey yun. Nasa likod nito si Jonas na may kasamang isang lalaking nakacoat at tie. Baka aplikante rin. Okay ka lang ba dude? Namumutla ka. Okay lang ba siya? That was the question. What happened was 80 shades of wrong. Maling approach, maling oras, maling dialogue, mali lahat. Even his name was wrong. So no, he was not okay. Inom tayo mamaya, dude. Sabi na lang ni Marvin sa mga kaibigan. Sa dati, ang restaurant sa tapat ang tinutukoy nito, pero parang ayaw niya roon. Parang gusto niya ng mas madilim na ambience, mas maingay, mas crowded ang lugar, na magagawa nila ang lahat ng walang magbabawal. Sa iba, kahit saan, basta iba. Malungkot pa rin na saad ng binata. Nasa parking lot na sina Rachel sa isa sa pinakapaborito nilang resto bar. 9:00 pa lang kaya nagsisimula pa lamang magsidatingan ng mga tao. 2-story yon, nothing flashy. Nasa baba ang mga gustong mag-dinner at nasa taas ang mga gustong mag-party. Si Nico ang unang nagdala sa kanya roon. The place had been witness to their many memories as a couple. Now, it was time to make her own. Parang gustong magsisi ni Marvin kung bakit pa sila nagpunta sa resto bar na yun. Hindi siya sanay sa ganoon kaingay. Parang mababasag ng eardrums niya sa lakas ng tugtog. The place was also too dark. Halos hindi na sila magkakitaan. He was instantly reminded why he avoided places like this. Parang gusto niya nang magyayang umuwi kung hindi lang talaga. Tila enjoy na enjoy roon sila Blake at Jonas at kasamang mga babae. The girl brought a friend earlier na hindi rin niya kinikibo masyado kaya umalis din agad. Ayaw niyang maging masamang ugali but he was not just in the mood. Wala siya sa mood makipagkwentuhan dahil ni-reject siya ni Irene. Buti sana kung tinanggihan siya nito na may halong pa-cute. Yung tipong alam niyang magpapahabol lang ito pero may pag-asa pa. Pero habang lalo niyang nire-replay sa utak ang nangyari ay lalong sumasama ang loob niya. She even got his name wrong. She pitied him, the guy in the office who didn't even stand a chance. She was not interested at all. Umiinom si Marvin ng beer. Bawat lagok ay kasing bitter ng nararamdaman niya. And then, he saw her, si Irene. The bluish light hit her pretty face at exactly the right time. Tinamaan din ng ilaw ang katabi nitong si Chris, ang bago nilang katrabaho. Just a couple of feet away from their table. He froze. Bakit ba dito nagpunta ang dalawa ngayong gabi kahit madami namang ibang options? Hindi ngayon malapit sa office nila. He came here to forget. Paano niya magagawa yun kung nandito ang reminder ng mismong bagay na gusto niyang kalimutan? Tumayo ang binata. O pare, saan ka pupunta? Tanong agad ni Jonas. Sa CR. Walang emosyon na wika ng binata. Plano niya na pagkatapos mag-CR ay magyaya na siyang umuwi. Pagkatapos niyon ay malamang magyaya na siyang umalis. Kainis ka, Miko. Kakatext ko lang eh. Tapos nandito siya ngayon. Kapal talaga ng mukha mo. Iyon lang ang tumatakbo sa isip ni Rachel habang nakatingin kay Nico at sa kasama nitong babae, iyong Amanda siguro. Medyo malayo ang mga ito, pero masyado niya itong kilala. Masyadong pamilyar para hindi niya makita kahit pa sa madilim na lugar na yun. Mag-isa pa naman siya sa table nung time na yun.
Ewan niya kung nasaan sina Celine at Sammy. Kanina ay nag-uusap ang mga ito na mag-restaurant hopping. Mag-text na lang daw siya kapag kailangan niyang magpasundo. Siya rin ang nagtaboy sa mga ito. Ayaw niyang sirain ang gabi ng dalawang kaibigan. Tumayo si Rachel at pumunta sa restroom. Kailangan niya ng kaunting katahimikan para makapag-isip ng maganda-gandang plano. Biglang-bigla ay gusto niya ng revenge. Noon naman siya nakaramdam ng bahagyang pagkahilo. Kainis, mukhang naparami yata ang inom niya. Marvin did his business, washed his hands and went out of the restroom. Noon niya nabungaran si Irene, alone. Nakapwesto ito sa isang table na kailangan niyang daanan para makabalik sa pwesto nila. Kainis. Saka naman ito lumingon. She saw him. He saw her noticing him. Nasaan ba ang matinding dilim kung kailan kailangan? Noon biglang may bumunggo sa kanya. He first saw the hair. All that hair. Ito ang babae sa elevator. Kung hindi galing sa restroom ng mga babae nakatapat lang ng pinanggalingan niya ay papunta siguro roon. Tiningnan niya ang babae, tiningnan din siya nito. And for a while, pareha silang nagtinginan sa isa't isa. Ikaw yung... Sabay pa nilang sabi. May shaving cream. Dugtong ng dalaga. Halos kasabay ng pagsasabi niya ng... Nasa elevator. Sabay din silang natigilan ulit. May bumunggo ulit sa kanila dahil nakaharang sila sa mga gustong mag-CR. Ang babaeng may malaking buhok ang unang nakabawi. Naramdaman niya na lang na hinihila siya nito sa gilid. Alam mo, hindi kita kilala at hindi mo rin siya kilala. Pero I swear, kailangan ko talaga ng taong susuntok sa ex ko ngayon. Wika ng babae. Hindi lang pala mukhang may saya dito, kundi meron talaga. Saad ng binata sa sarili. Are you crazy? Saad ng binata. Name your price. Anito na parang walang naririnig. He caught a whiff of alcohol on her breath. Hindi lang baliw ang babae, lasing din ito. Nilingon ni Marvin si Irene. Parang nakatingin pa rin ito sa gawin nila. May bigla siyang naisip. A crazy thought. Binalingan niya ulit ang babaeng kung ano-anong sinasabi. Susuntukin ko kahit na sino, basta halikan mo ko. Now? Taka naman na saad ng dalaga. Sinulyapan niyang muli si Irene. Yes, now. At walang sabi-sabing na lumapit sa kanya ang babae. At hinalikan nga siya sa labi. At tila wala silang kasama ng mga sandaling yun, kundi silang dalawa lang. Napadilat na lang si Rachel nang maramdamang gumaganti na ng halik ang lalaking nakasabay niya sa elevator kaninang umaga. Ang may shaving cream sa pisngi. Ni hindi niya na-realize na nakapikit na pala siya. The guy was a good kisser. She'd give him that. Come to think of it, di hamak na mas magaling pa ito kaysa sa kahit na sinong ex niya. Makalimot revenge ang halik nito. And for a while there, she forgot her purpose. Pero hindi niya dapat hayaang mangyari yun. Kahit na ang lalaking ito ay nakakadalang humalik at mabango ay kailangan ng maputol yun. Kaya siya pumayag na pagbigyan ng kakaiba nitong request ay dahil gusto niya ng lalaking susuntok kay Miko, iyong ipaghihiganti siya. Never naman siyang nakipaghalikan sa kahit na sinong hindi niya kilala. Marahan niya itong tinulak. His chest felt firm. At ewan niya kung bakit may bahid na kakaibang pakiramdam yon sa katawan niya. Wait lang, may susuntukin ka pa, remember? He looked dazed. Mukhang hindi lang siyang nakalimot at ikinatuwa niya iyon ng bahagya. Napangiti ang dalaga. Tara, ituturo ko sa'yo yung susuntukin mo. Hinigit niya ang isang braso ng lalaki at iginaya ito papunta sa kung saan niya nakita si Miko kanina. Pero wala nang ex niya ron. Naiinis na inilibot niyang paningin sa paligid. Karay-karay ang lalaking hinalikan niya pero hindi niya kilala. May ilang minuto rin yata bago niya na-realize na wala na sa loob ng resto bar sina Miko at Amanda. Kainis! Wika ni Rachel. At hinila muli ang kamay ng lalaki papunta sa parking lot. Baka sakaling maabutan pa nila. As fate would have it, papunta na nga si Miko at ang kasama nito sa itim nitong Toyota nang mamataan nila. Nakapark ang kotse nito sa dulo ng parking lot na designated para sa resto bar na yun. Medyo malayo iyon sa mga security personnel at wala ring ibang tao na malapit. Perfect! Itinulak niya papunta kay Miko ang lalaking kasama niya. Iyan! Suntukin mo na! Narinig yata ni Miko ang sinabi niya dahil lumingon ito. Sa kanya muna dumako ang nanlalaki nitong mga mata. Punch! Tili niya naman sa lalaking kasama na tila natigilan muna bago sinunod ang sinabi niya. Binigwasan nito ng suntok ang kanyang ex. Ang lakas naman ng tawa ni Rachel nang sumadsad si Miko sa semento.
Agad itong dinaluhan ng kasamang babae na noon lang niya nabistahan ng maigi. Tama ang description dito ng dalawa niyang kaibigan. Amanda was everything she was not. Maganda ito at babaeng babae. Anong problema niyo? Angil ng dalaga sa kanila habang tinutulungang bumangon si Miko na mukhang napuruhan. Anong problema ka dyan? Ako lang naman ang ex ni Miko na inagawan mo ng boyfriend, kaya bagay lang sa kanya yan. Bago pa makarespond ang mga ito o tumawag ng security guard ay muli niyang hinila ang braso ng lalaking kasama palayo roon. Habang papalayo ay wala siyang naririnig na commotion. Malamang ay hindi naman inireport ni Amanda sa mga security guards ang nangyari. Buti nga sa kanila, Natatawa na saad ng dalaga sa sarili. May kotse ka ba? Baling ni Rachel sa kasama. Hindi maipaliwanag ang freedom na nararamdaman. Marahan itong tumango, bahagyang nanlalaki ang mga mata. Parang nagugulat pa rin sa nangyari. Ikinawit niya ang isang kamay sa braso nito, feeling a certain bond instantly developing between them. Hatid mo ako sa bahay tapos quits na tayo. Wika pa niya. Mataginting pa rin ang tawa ng babaeng kasama ni Marvin nang maihatid niya ito sa bahay nito. Habang papunta sila roon ay panay lang din ang tawa nito at wala na siyang ibang narinig kundi ang pangalang Miko at ang mga salitang buti nga. Miko yata ang pangalan ng nasuntok niya kanina. Diyan na lang. Pinatabi siya nito sa harap ng isang bahay na may pulang gate, low fenced. They were in Novaliches. 2-story ang bahay nito, puti ang dominanteng pintura, may glass windows. May maliit na garahe sa kanan at 2 matayog na puno sa harapan. O paano? Binalingan siya ng dalaga at sa wakas ay tumigil na rin ito sa pagtawa. Salamat na lang sa pagsuntok sa ex ko Bye. Pero pagkababa nito ng kotse ay bigla na lang itong nagduduwal. Agad namang lumabas si Marvin at dinaluhan ng dalaga. Asan bang susi mo? Ihahatid na kita sa loob. Parang napaisip naman ito bago ibigay sa kanyang susi. Sige na nga, tinulungan mo naman ako kanina Kape muna tayo or something? Siya naman ang napaisip kung pauunlakan nito. They were still strangers. Oo nga at nakakadala itong humalik at nasuntok niya raw ang ex nito. Still. Hinigit na naman ng babae ang kamay niya. Utang na loob, pagkatapos mo kong halikan kanina, aarte ka pa? Pagkarinig ni Marvin sa sinabi ng babae ay natulig ang tenga niya. Parang minamaliit siya. Pagkapasok nila, imbes na paupuin siya nito sa sofa, ay dinala siya nito sa kitchen na lampas lang ng komedor. Pinaupo siya nito sa bar stool. Mabilis na nakagawa ng kape ang babae kahit pa medyo lasing. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya at sinilibihan siya ng kape. Ginawa nilang lamesa ang kitchen countertop. Wala kaming tinapay takot sa carbs ang mga housemates ko. Pagtiyagaan mo na yan. Inginuso nito ang kape. Thanks, okay na to. Rachel, iniabot ng dalaga ang isang kamay. Marvin. He shook her bony hand. Napansin niya ulit ang knuckles nito na may tattoo. Hindi ako gaya ng iniisip mo, okay? I just like body art. Wala naman akong sinasabi. Tinitingnan ko lang. Depensa ni Marvin kaagad. Fine. Inilahad pa nito ang likod ng kamay at itinaas nito ang kanang side ng buhok sa kanya para ipakita sa kanyang maliit nitong tattoo sa ilalim ng tenga. Alibata yan ang name ko. Meron din ako sa sakong at sa likod. I love tattoo, they're beautiful. Tingnan mo lang ng tingnan, proud ako sa mga yan. Tumango-tango na lang ang binata. Hindi siya kailanman naka-appreciate ng body art na tinatawag nito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa bahay ni Rachel. Ang daming weird na naganap sa kanya ngayong gabi. Nag-mental note siya na pagkaubos ng kape ay aalis na siya roon. May parte ng isip niya na atat nang bumalik sa ordinaryong takbo ng sariling buhay. Noon naman biglang tumawa ang babae. Baliw nga yata talaga. Even her laughter sounded odd. May kakaibang hatid na init iyon sa loob niya. Parang mainit na kape. Warm and pleasant. Anong nakakatawa? Hindi nakatiis na tanong ni Marvin. Ikaw? Ako? Itinuro niya pa ang sarili. Bakit? Because you look uncomfortable. Kung makahalik ka naman kanina, wagas. Natigil na ito sa pagtawa. Bakit ka nga ba nagpahalik? Mukha namang hindi mo ko type. No offense sa akin. Hindi siya nakaimik. Paano niya ba sasabihin ang totoong dahilan? Hindi sila magkakilala ng Rachel na to. Tinaasan siya nito ng kilay. Hello? Pagkatapos mong manghalik kanina, tatahimik ka dyan.
May right naman siguro akong magtanong, di ba? But I punched your ex. Apila ni Marvin. Bakit ba nag-request ka ng halik kanina? Napabuntong hininga si Marvin at natagpuan na lang sariling nagko-confide dito. Siguro ay gusto rin niya na mapaghihingahan ng sama ng loob. I like this girl. I see. Anito matapos niyang magkwento. So, niyaya mong makipag-date yung Amanda for the very first time at tinanggihan ka niya, tama? Hinaded. At sumama siya doon sa Chris at nakita mo sila sa resto bar. Kaya ginamit mo ko para ibangon ang pride mo at ipakitang mabilis kang makamove on. Parang gano'n na nga. Nangingiting nangalumbaba naman ang dalaga at humarap sa kanya. She was cute, very cute. At ewan niya kung bakit pakiwari ni Marvin ay nakakahawa ang ngiti nitong yun. Because he just found himself smiling. Baliw yang Amandang yan, mag-move on ka na. This time ay siya naman ang natawa. Gusto mo din bang sabihin ko na baliw din ang ex mo at mag-move on ka na? Pinuno na naman ang tawa nito ang buong kusina, napatayo pa ito. Nope, hindi yun baliw. Sobra pa doon at manluloko. At bahagyang ikinuwento ni Rachel kung bakit. I'm sorry to hear that. Aniya matapos nitong magkwento. Okay lang, hindi mo kasalanan ang ginawa ni Nico. Tila kumislap ang mga mata nito. Alam mo, nice ka talaga, no? Kung hindi lang ako broken-hearted at hindi ka lang fresh from rejection, baka nag-take two ang kiss natin kanina. He laughed nervously. Pero nang mapatingin siya sa mga mata ng dalaga ay nahinto ang tawa niya. Rachel had amazing eyes, bilugan at mahahaba ang pilik mata. Her eyes smiled when she smiled. Naalala niya biglang halik, napalunok biglang binata. Kailangan ko na yata umalis. Thanks sa kape. Fine, anito, smiling playfully. Chicken. Anong chicken? Sa dilim ka lang pala matapa. Bago pa ito nakapiyok ay hinapit na ni Marvin ang baywang ng dalaga at hinalikan nito sa mga labi. He didn't know what came over him. At ngayon ay mas malalim ang halik na ginawad ng binata. They were both gasping for air when they let go. Idinaiti niya ang noo sa dalaga, hinihingal pa rin. Don't call me chicken. Kruk kruk. Bulong naman ni Rachel. Hinalikan niya ito ulit. There was more fire in the kiss this time. At nang pareho na silang kailangang huminga, ay lumipat ang halik niya pababa sa katawan ng dalaga. This was not him. He was not the type to sleep around. Pero hindi niya rin mapigilan ng sarili. Ano bang mayroon sa babaeng to? Tell me to stop. Pakiusap ni Marvin. Pero mas lalong hinapit ng dalaga ang katawan niya para di maputol ang halik. At namalaya na lamang nila na pinagsasaluhan na nila ang init ng bawat isa. Hindi na malaya ng dalaga na sa isang halik ay mangyayari na pati ang sarili niya ay maibibigay niya sa binata. Pinagmasdan ni Rachel ang sarili sa salamin ng dresser. May palatandaan ang naganap sa kanila ng binata. Habang kausap kasi kagabi ni Rachel si Marvin, ay bigla niyang na-realize how good looking he was. Makapal at mas mahaba pa yata sa kanyang pilikmata nito. Deep set ang mga mata. He had a manly nose and thin reddish lips. At habang nag-uusap sila ay sa labi na lang nito siya nakatingin. He was gorgeous. Nilingon ng dalaga si Marvin na noon ay nakahiga sa kama niya at nakabalot ng kumot. Pupusta siyang maraming nagkakagusto rito pero nati-turn off ang iba dahil hindi ito maangas. A lot of women, no matter what they claim, go for men with a little attitude. She sighed. Hindi iyon ang dapat na iniisip niya ngayon, kundi ang mangyayari kapag nagising na si Marvin. It was already past 5 in the morning. Maya-maya lang ay siguradong gigising na ito at hindi niya alam ang gagawin. At nang mapansin niya na nagigising na ang binata ay nagmamadali siyang humiga at pumikit. Naramdaman niyang kumilos at pagkatapos ay bumangon si Marvin. Naramdaman din niya na kinumutan siya nito. Pagkatapos ay may mga narinig siyang kaluskos. Bahagya niyang iminulat ang mga mata at nakitang nakabihis ng binata at nagsusulat sa post-it na nasa ibabaw ng bedside table niya. Kay Celine iyon, pati na ang pen. Hindi niya na matandaan kung paano napunta sa silid niya. Tunog pala ng pen ang naririnig niya. Nang tila matapos itong magsulat ay tumayo na ang binata. Pumikit ulit siya at pinakinggan ang papalayo nitong yabag. And then she heard the sound of the door opening and closing. Dumilat si Rachel ulit at nakitang nakasara na ang pinto pero agad ding bumukas. Pumikit siya ulit. Bumalik si Marvin. Bakit kaya?
Nasagot din agad ang tanong niya nang maramdaman niyang hinalikan siya nito sa pisngi. Mabilis lang, parang nagpapaalam. At nang muli niyang marinig ang pagsara ng pinto ay hindi na siya dumilat. Itinalokbong na lang ni Rachel ang comforter sa kanyang ulo at hindi mapigilan ng sariling ngumiti. Bumangon lang siya nang maalala ang note nito at lalo pang napangiti nang makita ang nakasulat doon. Good morning, sunshine. Ito pala ang number ko kung sakaling gusto mo kong makausap. Have a good day, Marvin. I think it's crazy. Iyon ang reaksyon ni Blake nang sabihin ni Marvin ang buod ng nangyari kagabi. Nakatingin ito sa empanada niya. Kung hindi ko lang alam na wala kang masyadong imagination, iisipin ko na inimbento mo lang yan. Nasa pantry sila noon, break time. Malaya silang nakakapag-usap dahil ng mga oras na iyon ay sila lang nasa loob ng pantry. It was quite a small pantry na may maliit na lamesa at ilang plastic chairs. May microwave, sink, tissue dispenser at amoy antiseptic. Day in and day out kaya walang masyadong nagagawi roon na empleyado at mas pinipiling kumain sa labas. Precisely why they went there. Pasaway ka, Aniya. Last night was amazing. Mas pasaway ka, wika ni Blake. Hindi mo ba alam ang mga first rule sa mga ganyan? Kumunot ang noo niya. Ano ba? No glove, no love. Wika pa ng kanyang kaibigan. Paano kung mabuntis mo siya kung di ka gumamit ng proteksyon? Resulta nun, instant daddy ka pa. Inilahad ni Jonas ang kamay sa kanya. At instant ninong. Naisip niya rin yun ngayon, pero hindi niya masyadong naisip kagabi. Kung ganun man ang mangyari, okay lang. A baby is always a blessing. Na-excite pa nga siya sa posibilidad. Wow! Ibig bang sabihin yan hindi lang yan isang beses na karanasan? May kasunod pa? Si Jonas ulit. She's pretty amazing and I would like to get to know her better. Who knows, right? Baka maging kami. Nangingiting sabi ni Marvin. Natatawa naman na napailing si Jonas. Umiibig na nga ang kaibigan niya. Tumawag ka na. Past 10 na ng gabi ay hindi pa rin makatulog si Marvin. Pabiling-biling siya sa kama at parang tangang kausap ang sariling cellphone. Hindi pa rin kasi tumatawag o nagtitext man lang si Rachel. Bumuntong hininga si Marvin bago bumangon para mag-CR. Kumukulo na ang tiyan niya sa sobrang anticipation at anxiety na rin. Bitbit niya ang cellphone. Umupo siya sa trono at hinintay na marelieve ang sarili. Pero ilang minuto na siyang nakaupo ay wala pa ring nangyayari. Basta kumukulo lang ang tiyan niya. Noon naman nagring ang cellphone niya. Just an ordinary ring for him. No fancy tunes. Nang tingnan niya ang cellphone ay nakita niyang anong number yon. Could it be Rachel? Sasagutin niya ba? Kasalukuyan siyang nagna-number 2. It's not ethical. Patuloy lang pag-ring niyon at hindi niya alam ang gagawin. Paano kung si Rachel nga iyon? At hindi na tumawag pa. Nang makalipas ang ilang sandali ay patuloy pa rin ang pag-ring ng cellphone at hindi naman siya basta-basta makatayo sa trono ay sinagot niya pa rin. Hello? Marvin? Si Rachel to. Rachel? Hi! He feigned surprise. Wala man siyang alam masyado sa babae, he knew that bit. Cool lang dapat ang arrive lalo na sa umpisa. Eager beavers are never attractive. Sorry, I can't talk right now. Kainis naman kasi yung timing. Ganun ba? May nihimigan yata siyang disappointment sa tono ng dalaga. It was then he farted loud. Napangiwi siya. Natigilan naman ito sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig na naman niya ang mataginting nitong halakhak. Sabi ko naman sa'yo I can't talk right now. Napangiwi ang binata. Sige, call me back. May tawa pa rin sa boses ng babae. Okay. When the call ended, he was finally able to relieve himself. Pagkatapos niyon ay hindi niya rin naman ito kaagad na tawagan. Nag-isip muna siya ng sasabihin. Mahirap mag-organize ng thoughts dahil masyado siyang na-excite sa pagtawag nito. Ang sabi nga ni Jonas kanina, for the first time daw in months ay hindi niya man lang nabanggit ang pangalan ni Irene. Not once. Pauwi na nga sila nang mapansin niyang wala ito sa office. Naka-leave yata. Ibig lang sabihin nun, ang nangyari sa kanila ni Rachel kagabi ay life-changing. Hindi lang iyon basta isang beses lang, pwede iyong mag-progress sa totoong relasyon. Hindi basta-basta mabubura sa isip ni Marvin ang rejection na na-experience mula kay Irene. Pero dahil sa nangyari sa kanila ni Rachel, pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang mag-move on.
At mabilis iyon for him. Scary even. Pero ayos lang. Natuklasan niyang hindi pala redemption ang kailangan para magkulay ang buhay niya, kundi possibility. A possibility with another girl. Losers were losers because they didn't maximize possibilities. Pues, hindi mangyayari iyon kay Rachel. Tinawagan nito ang dalaga. Ano? Success ba? Imbes na hello ay iyon ang bungad nito sa kanya na ikinatawa niya. Oo, success. Good job! Anang dalaga. Tungkol nga pala sa nangyari kagabi, okay na yun diba? I mean, walang issue? Oo naman, yan nga rin ang gusto kong linawin sa'yo. Wala naman talagang issue sa kanya yun dahil he wouldn't take it against her. So, where do we go from here? Itutuloy pa ba natin? Tanong ng dalaga. Only if you want to, ani Marvin. Pero nag-iisip na siya kung saan sila pwedeng mag-date, ano ang pwede nilang kainin, anong activities ang gagawin. I want to. Sabi nito at pinag-usapan nila kung kailan sila mag-meet ulit at kung saan. At sa pagdaan nga ng mga araw ay naging mas malapit na sina Rachel at Marvin. Lagi siyang sinusundo ng binata sa spa pagkatapos ay kakain sila sa labas o kaya ay mamamasyal. Naging ganon ang routine nilang dalawa. Pero nahahalata na ni Rachel na sobra siyang asikasuhin ni Marvin. Because for Marvin, theirs was not a casual relationship. Sa pananaw nito, they were building something. Marahil ay isang seryosong relasyon. Only they were not. Mali ang intindi nito sa sinabi niya. At mas mabuti nang maging malinaw ang lahat habang maaga pa. Hindi siya paasa. At ayaw man niyang dagdagan ang rejection na naramdaman nito dulot ng ibang babae ay wala siyang choice. Habang kumakain sila sa isang restaurant, Marvin? Ano? Yung meron tayo, gets mo ba? Hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. No strings attached. Ito na yun, no labels, gets mo naman diba? Hindi pa rin ito umimik, she closed her eyes. Paano ba sila nagka-miscommunication at sa ganito pang bagay? Ang dati ng malabo ay lalo tuloy lumabo. Tumango na lamang ang binata at wala silang imikan habang pauwi na sila. Pagkarating sa bahay ay malalim ang iniisip ni Marvin. Rachel made him feel that he was a different man. Bonus na lang na kahit hindi tipikal ay napakaganda nitong babae. Gusto niya talaga ang dalaga, kahit ilang linggo niya palang itong nakikilala ay binago na nito ang buhay niya. Hindi man ito handa sa seryosong relasyon, he wouldn't take it against her. Unlike him, galing ito sa matinding breakup at wala siyang balak na madaliin ito. Noon siya nakapagdesisyon. Kung ayaw ni Rachel ng totohanang relationship, okay lang yan sa kanya. Pagbibigyan niya ito. Pero at the same time, bibigyan niya ito ng rason para pumasok ulit sa commitment with him. He would be the best non-boyfriend ever. Wika ng binata sa sarili. Hoy! Anong oras na? Gising ka pa rin? Tanong kay Rachel ni Sammy. Kakalabas lang nito sa sala at marahil ay pupunta sa kusina para mag-midnight snack. Namumuti at nangingintab ang mukha nito dahil sa night cream. Hindi ako makatulog eh. Ibinaba niya ang hawak na cellphone sa center table. Magmi-midnight snack ka ba? Padamay naman, gutom na rin ako eh. Sammy eyed her cellphone. Hindi makatulog o ka-text mo lang si Marvin? At saka, anong midnight snack ang pinagsasabi mo dyan? 4:00 na ng madaling araw, friend. Napatingin siya sa wristwatch. Ang bilis naman ng oras. After dinner ay nagsimula na silang magpalitan ni Marvin ng text messages. Naisipan kasi nitong itanong ang kwento sa likod ng marami niyang tattoo, afro na buhok at black makeup. Sinabi niya rito na ang fascination niya sa mga tattoos ay nagsimula sa isang ex-boyfriend. Ang kawalan niya ng pasensya sa ilang oras na reband o pagplansya ng buhok at pag-enjoy sa contrast ng itim na makeup sa maputla niyang balat. Mula roon ay lumawig na ng lumawig ang usapan nila hanggang umabot na pala sa madaling araw. She simply lost track of time. Nagring ang cellphone niya at may pagmamadaling inabot niya iyon para basahin ang reply ni Marvin. Pero nang masulyapan niya ang mukha ni Sammy ay nakita niyang todo simangot ito. Boundaries, friend. Boundaries. Daig niyo pang magjowa sa inaakto mong yan. Namaywang ito. May nangyari na ba sa inyo ulit? Wika pa ni Sammy. Umiling naman si Rachel.
Puro lunch, dinner, movies at tambay-tambay lang ang pinagkakaabalahan nila ni Marvin lately. Iyon mismo ang sinabi niya kay Sammy. Very open silang magkakaibigan sa isa't isa, kaya walang kaso sa kanya ang mga ganoong usapan. Parang tila lalo itong nadismaya. Itulog mo na yan, Rachel. Ang labo ng setup nyo, pati yata ikaw naguguluhan na. Wika pa nito. Panayang sulyap ni Marvin kay Irene. Nagbalik na ang babae sa office mula sa mahaba-haba rin nitong leave at may ilang sorpresa na hatid ang pagbabalik nito. Isa na roon ang realization niya na hindi na siya halos affected sa kung ano man ang nangyari sa kanila dati. On Irene's end, baka nga hindi nito masyadong alam na nasaktan siya ng husto. Pero ang mas malaking sorpresa ay ang itsura ni Irene nang bumalik. Maputla ito at namayat. Para ring tuliro at may malalim na iniisip. Kaya nga panay ang sulyap ng binata rito. Worried siya. Hindi bilang former hopeful na maging boyfriend nito kundi bilang isang kulig. Habang umuusad ang oras ay lalong nagiging kapansin-pansin ang mga pagbabago kay Irene. Nang dalawa na silang naiwan sa office dahil pareho silang nag-overtime ay hindi na siya nakatiis na hindi ito tanungin. Nilapitan niya ito. Okay ka lang ba? Irene looked up from her PC monitor. At sa kung anong dahilan ay bigla na lang itong umiyak. Sa pagitan ng paghikbi nito ay nalaman din agad niya ang dahilan. I'm pregnant kay Chris. Umiiyak na wika ng babae. Kumuha siya ng tissue sa desk ni Blake na laging may stock niyon at iniabot kay Irene. Hindi siya umimik dahil alam niyang may kasunod pa ang sasabihin nito. Pinakiramdaman din niya ang sarili. Wala siyang nararamdamang inappropriate na emotion. Walang bitterness o inis o panghihinayang. Medyo worried lang talaga siya at bahagyang nasorpresa rin siguro. Hindi niya pwedeng panagutan kasi may anak na siya. Sabi pa ni Irene. Asawa't anak? Iyon ang mas ikinagulat ni Marvin. He didn't know that. Akala niya ay single lang si Chris dahil parang bata pa ito para magkapamilya. Lalo't graduating pa lang ito ng college. Kaya naman pala hindi niya na ito nakikita sa opisina. May tinatakbuhan palang responsibilidad. Akala niya ay kasama lang ni Irene na nagbakasyon sa kung saan o kung hindi man ay natapos na ang internship. Nakaramdam siya lalo ng awa para sa babae. It must have been difficult for her. Hindi pala bakasyon ang inatupag nito, kundi sama ng loob at problema. Anong plano mo? Maingat niyang tanong. Pinunasan nito ng tissue ang mga pisngi at ilalim ng mga mata. Raise the kid on my own, I guess. I'm sure magiging mabuti kang nanay. Encourage niya. Ewan. She gave him a watery smile. Pero susubukan ko. Well, kung may kailangan ka, just let me know. Bukal talaga sa loob niyang tulungan ito. Not because he was attracted to her, but because she was somebody who could use all the help she could. Lalong lumawak ang ngiti ni Irene. Thank you, Marvin. You're very kind and I'm sorry about... Hindi na nito tinuloy ang sasabihin dahil hindi na rin kailangan. Alam na niya ang insidenteng tinutukoy nito. He smiled. Okay lang, tapos na yun. Saka at least alam mo na ngayon ang pangalan ko. Nagkatunog ang ngiti nito. I'm sorry about that too. I realized my mistake later on. Nahiya na lang akong mag-apologize. Saglit siya nitong pinagmasdan. You're a good man, Marvin, and you've changed a lot too. You seem happier? I am, sagot niya. And he realized he was telling the truth. Mas masaya nga siya ngayon, kahit medyo magulo at komplikado ang buhay niya, okay lang. Mas gusto niya naman ang komplikado at medyo magulong buhay na kasama si Rachel, kaysa sa maayos at peaceful na buhay na wala ito. Looking at Irene at that very moment, and not feeling attracted to her at all made him realize one more thing. He'd fallen for someone else. Walang iba kundi kay Rachel. Tinaasan ng kilay ni Rachel ang pag-register ng pangalan ni Nico sa cellphone niya. Hindi iyon ang unang beses na tinawagan siya ng ex-boyfriend nitong mga nakaraang araw. Kaya nga may rason siya para taasan ito ng kilay. Hindi niya alam kung bakit ito tumatawag dahil hindi niya naman sinasagot ang mga tawag nito. Para saan pa? Nakipaghiwalay na ito sa kanya. Hindi pa nga sinagot ang mga tawag at text messages niya dati. Ni hindi ito nawala ng tuluyan. Visible pa rin ito sa mga lugar na pinupuntahan nila bilang couple dati. Kaya bakit pa siya makikipag-ugnayan dito?
Isa pa ay hindi na nga ito halos sumasagi sa isip niya lately. Okupado na kasi ni Marvin ang utak niya. Ilang sandali pa ay tumigil na rin ang pagring ng sipi niya. Speaking of Marvin, kung biglang nagparamdam sa kanyang ex niya ay baliktad naman ang pinagagagawa ng binata lately. Isang beses lang siya nitong pinuntahan at saglit na saglit lang din. Magpalitan man sila ng text ay hindi na kasing dalas ng dati. At di hamak na mas madalas pa siyang tawagan ni Miko kumpara dito. Gusto niyang mainis na ewan. Gusto niya ring magtanong na ewan. But it was not her place to feel upset or ask a lot of questions. Nagpasya na lamang siyang i-text ito para lang magparamdam. It took him a while to respond. At sinabi pa nitong sa paparating na weekend pa siya nito mapupuntahan. Hindi niya tuloy mapigilan ng sariling ma-upset muli. Miyerkules pa lang noon at ng mga sumunod na araw ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang tumunganga. Maghintay na magparamdam si Marvin at ma-upset. Dumating at lumipas ang boring Thursday, devastating Friday, paranoid Saturday hanggang sa gabi ng Linggo na dumating si Marvin sa bahay bago sumapit ang midnight, 11th hour ng weekend. Noon lang siya naisip na puntahan ito, parang pahabol lang. Parang nagubos na ito ng oras na ginagawang ibang bagay kasamang ibang tao. At nang patapos na ang weekend ay saka lang nito naisip na oo nga pala, pupuntahan siya nito. Gusto niyang maghinanakit o magtampo man lang pero nang masilayan niya ang mukha ng binata matapos niyang buksan ang pinto, napuno lang ang puso niya ng relief. He came. At iyon ang importante. He came. Kahit pahabol lang at ilang minuto na lang ay matatapos na ang weekend na sinabi nito sa kanya. Nag-midnight snack sila at pagkatapos ay dumiretso na sa sala at nagkwentuhan ng ilang oras. At nagpaalam na din agad ang binata. Noong gabing iyon ay hindi dalawin ng antok si Rachel. Nakakaramdam na siya ng pag-iiba ng binata. Sigurado ka ba Marvin na okay lang? Nakakahiya na kasi. Nang sabihin iyon ni Irene kay Marvin ay tinawanan lang niya ito. Sinamahan niya kasi itong magpa-check up at ngayon ay nasa mall sila para bumili ng gamit ng baby. Nagtago na lang talaga si Chris at mukhang wala na itong balak na suportahan man lang ang bata. My friends man si Irene sa office ay tila preoccupied ang mga yon sa kani-kanilang issue sa buhay. Kaya hindi na rin maalalayan ng bagong dalagang ina. Nasa Canada naman ang pamilya ni Irene, so he decided to help her. Kung may libreng oras din siya ay sinasamahan niya ito sa OB appointment at sa kung saan-saan pa. Niloloko na nga siya ni Jonas at Blake para na raw siyang replacement daddy. Baka raw umaasa siya na kapag nanganak na si Rachel ay pwede niyang akuin ang responsibilidad at pakasalan ito. Tinawanan lang niya iyon. He was just helping out. Walang mali siya. And besides, there was Rachel. Kung may babaeng laman ng puso niya ay walang iba kundi si Rachel. Kahit pa lately ay parang may naiba sa dalaga. Maybe one of these days, they could go on a trip together. Siguro ay doon na rin niya ipagtatapat ang nararamdaman para sa dalaga. Buo na ang loob niya. Gusto na niyang magkaroon ng karapatan kay Rachel at gusto na rin niyang bigyan ng karapatan ito na pakialaman ng buhay niya bilang nobya. Napagpasyahan niyang ayaw na niyang patagalin pa ang magulong setup nila. Girlfriend at boyfriend, commitment, relationship. Those words mattered to him now more than ever. He wanted Rachel to belong to him and he wanted to belong to Rachel. Kaya bakit pa nila gagawing komplikadong setup, ang simpleng bagay lang naman dapat. Habang namimili si Irene sa enfant ay tumawag sa kanya si Rachel. Nangingiting sinagot niya yun. Nasaan ka? Iyon kaagad ang bungad ng dalaga sa kanya at ikinagulat niya yun. It was the very first time she asked him that. At sa tono pa na parang galit. Nasa mall, bakit? Nagtatakang balik tanong niya. Sinong kasama mo? Muli siyang nagulat sa tanong nitong yun. At ewan niya rin kung bakit hindi niya masabi ang totoo. Sila Jonas, bakit ba? Pupunta kasi ako sa spa, akala ko nasa office ka pa. Dadaanan sana kita. At hindi pa siya nakakasagot ay tinapos na ni Rachel ang tawag. Just like that. The call made him nervous. Lying made him nervous. Bakit ba kasi siya nagsinungaling? Wika niya sa sarili. Ramdam ni Rachel ang bahagyang panginginig ng kamay habang hinahanap sa phone book ng cellphone niya ang number ni Celine. Bakit ba kasi hindi niya iyon naiset sa speed dial? Medyo matagal bago niya yun nakita dahil maya't maya rin niyang sinusulyapan si Marvin at ang babaeng kasama nito sa butik.
Nasa harap lang siya ng mga ito, nakakubli sa isang stall ng stuffed toys. Ang kapal ng mukha ni Marvin na magsinungaling. Bakit? Ano bang pakialam niya kung may kasama itong iba? He didn't have to lie about it. Tinawagan niya na si Celine. Kasama mo ba si Jonas? Lately ay alam niyang nagsisimula ng magkamabutihan ng dalawa at lagi na ring magkasama. Hindi na siya nagulat ng umoo ito. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Favor naman, pakwentuhin mo si Jonas tungkol sa itsura nung Irene. Yung office mate nilang type ni Marvin? Sumimple ka lang tapos text mo ko. Hindi na ito nagtanong kung bakit. Masyado na silang matagal na magkaibigan na alam na nito kung kailan mag-uusisa at kung kailan hindi. Matalim pa rin ang tingin niya sa dalawang kliyenteng laman ng Enfant Boutique habang hinihintay ang text ni Celine. At nang matanggap niya iyon ay natuklasan niyang tama pala ang hinala niya. Si Irene nga ang kasama ni Marvin. Sa sobrang pagka-upset niya ay hindi niya namalaya na may tumatawag na pala sa pangalan niya. Nakalapit na ang taong tumatawag sa kanya bago niya pa narinig ang boses nito. Rachel, kumusta ka na? It's been a while. Si Miko yun. And he was grinning broadly. Na para bang walang masamang namagitan sa kanila. Na parang hindi siya nito iniwan. Pero katakatakang wala na siyang halos makapang bitterness para sa dating nobyo. Indifference na lang. Parang wala na siyang pakialam kahit nasa harapan niya ito. What do you want? Diretsahang tanong niya. Wala siya sa mood makipagpalitan ng pleasantries. Ang maganda kay Miko, sa kabila ng sangkaterba nitong flaws, alam nito kung kailan ayaw niyang makarinig ng paligoy-ligoy na kalokohan. Parang hindi ito humihinga para mag-explain ng dire-diretso. I left you because Amanda said she was pregnant. Hindi na kita kinausap pa dahil baka hindi lang kita magawang hiwalayan. Siniguro ko rin na makikita mo kami at ng mga friends mo by coming to places we used to go to. I figured that seeing me a lot and hating me would help you move on. But? She prompted. Lahat naman ng ganoong kwento ay may but na kasunod. Parang nakalutang lang sa utak niyang explanation nito. Wala siyang pakialam kung magsisink in o hindi. But I can't forget you. I can't stop loving you. I want you back, Rachel. Taksil ka. Iyon lang ang nasabi ng dalaga. Sama rin ang lahat ng kalokohan nito. He cheated on her, toyed with her feelings, nambuntis pa nga ng iba. It was just one night. I was drunk at araw-araw kong pinagsisisihan yun. Akala ko tama lang na panagutan ko si Amanda para itama ang lahat. Pero mahal pa rin kita. So, I left Amanda and... Paano ang bata? I'd support the child pero hanggang doon na lang. Hindi na ito natapos magsalita dahil nasampal niya ito. Bigla na lang kasi siyang nakaramdam ng galit. Nagagalit siya dahil sa pagiging mahina nito sa lahat ng panloloko nito sa kanya. Sa hapong iyon ay hindi lang si Miko ang dahilan ng galit ni Rachel. Galit din siya kay Marvin, kay Irene at sa kanyang sarili. Pare, tara! Biglang sumulpot sa harap ni Marvin si Jonas at nagyaya. Pauwi na sila noon at nauna lang ito sa lobby para hintayin sila ni Blake. Sabay-sabay silang pupunta sa bahay nila Rachel. Siya para bisitahin ang babaeng itinatangi na. Ewan niya kung bakit mula noong tawagan siya 2 days ago ay hindi na ulit nagparamdam. At si Jonas para puntahan si Celine. Si Blake daw ay moral support lang dahil wala naman itong ibang gimmick o babaeng aatupagin. Dapat ay kahapon niya pa nakausap si Rachel, pero nang puntahan niya ito ay si Sammy ang nagbukas ng gate at sinabi ng kaibigan ng dalaga na wala si Rachel doon. Hindi rin ito sumagot nang subukan niyang tawagan at hindi rin nagre-reply sa text niya. He was getting anxious. At heto si Jonas, mukhang may naiisip muling kalokohan kaya nagyayaya na naman kung saan. Wala siyang panahon para sa ganun at iyon mismo ang sinabi niya rito. Look, pare, gusto ko lang puntahan si Rachel para kausapin. Kung ano man yan, it can wait. Pero imbis na sumagot, ay hinila siya nito sa labas ng office nila. Nilampasan nila ang 2 pang offices, ang elevator, at bago pa lumiko sa Celine's spa ay huminto sila at sumilip-silip lang ito. Anong kalokohan to, pare? Inip na tanong ni Marvin. Shh! Sumilip ka din. Tingnan mo kung sino yung kausap ni Sammy. Nawiwirduhan na ginawa ni Marvin ang sinabi nito. Kahit pa parang mas logical na pumasok na lang sila sa spa para hindi na pasilip-silip pa. At nagulat siya sa nakita. Nandoon ang ex ni Rachel.
Sigurado siyang iyon ang lalaking sinapak niya sa resto bar dati. At nakaakbay ito kay Rachel habang walang kapalag-palag ang huli. He froze. Sila na ba ulit? Kaya ba bigla-bigla ay hindi na ito nag-abalang sagutin ang mga tawag at text niya? Ang bilis naman yata. He wanted to know what happened. He had to know. At papasugod na siya sa loob nang bigla siyang pigilan ni Jonas. Inakbayan siya nito at iginiya pabalik sa office sa kabila ng pagpupumiglas niya. Pinagtitinginan sila ng ilang taong nadadaanan. I hate to break this with you pare, pero hindi ka pwedeng sumugod na lang basta. Bakit? I want an explanation. Oo nga, pero wala kang karapatan. She's not yours, dude. Daig niya pang sinuntok ng malakas sa sinabi nitong yun. Bakit pa nito ipinakita ang eksenang yun sa kanya kung wala rin pala siyang pwedeng gawin? Parang gusto niyang manghamon ng away noon at doon din mismo, sa kahit na sino. He was mad. Gusto niyang sumugod sa spa at sapakin ng ex ni Rachel, pero nagpigil siya. Kung ganon, bakit pinakita mo pa yun sa akin? So you would know it's time to stop. Ani Jonas. Saktong nakasalubong nila si Blake na mukhang nagtataka sa inaakto nila. So Jonas told the other man about Marvin's latest heartache. Siniko ni Rachel si Miko at napaaray ito dahil napalakas yun. Malapit na rin niyang masampal ulit ang ex dahil malapit na itong mamuro. Matapos niya itong sampalin sa mall ay nag-walkout siya at akala niya ay iyon na huli nilang pagkikita. Pero ilang araw nang tuwing pupunta siya sa spa ay naroon ito patuloy siyang kinukulit. May paakbay-akbay pang nalalaman katulad ng hilig nitong gawin dati. Akala yata nito ay ikinatutuwa niya yun. Well, she felt the exact opposite. Kanina pa nga nila ito pinapaalis ni Sammy. Just let me stay here. Insist nito. Nakaakbay na naman. Dumating sa puntong napagod na lang siyang alisin ang kamay nito. Ibinabalik din kasi agad ni Miko. Kung dati ay may hatid na kilig ang ganoong klaseng pangungulit nito, ngayon ay wala na. Iritasyon na lang. Alam mo, hindi mo ako madadaan sa kagaganyan mo. Umalis ka na. Matigas na sabi niya rito. Kung pang ilang beses na, she already lost count. Oo nga, baka masampal ka na naman and this time left and right na. Ingos dito ni Sammy. Siyempre, bilang kaibigan ay naiinis din ito sa ex niya. Okay lang. Nakita pa itong ngumiti ni Rachel. Kasalanan ko naman. Willing akong gawin ang lahat para makabawi. At mukhang tototohanin nga iyon ni Miko dahil nang magpasya siyang umuwi ay nag-offer itong ihatid siya. Pumayag na lang siya para tumigil ito. Pero una at huling beses niya na itong papayagang gawin yun. Nang pakawalan siya ni Miko at magpasya siyang limutin ito, nawala na rin ito ng karapatang ihatid siya o gumawa ng kahit anong bagay na ginagawa nila bilang boyfriend niya dati. Mabuti nang malinaw iyon sa lalaki. Pero nang makababa sila sa ground floor at hustong makalabas ng elevator, ay saka naman niya namataan si Marvin. Kasama nito ang babaeng kasama rin nito sa mall nang makita niya, si Irene. They were laughing. Ewan niya kung ano ang nakakatawa dahil wala namang nakakatawa sa araw na yun. Matapos ang huling beses na nakausap niya ito sa cellphone ay isang gabi lang itong nag-text at nag-attempt tumawag. Pagkatapos niyon ay wala na. It's been a week. Ano ba ang akala nito? Na porke nagkakamabutihan na ito at ang Irene na yun ay kakalimutan na lang siya nito at magpapanggap na hindi sila magkakilala. Kainis! Mura ni Rachel sa isip. Noon lang na-realize kung saang butik niya nakita ang dalawa. Buntis ba si Irene? Binuntis ba ni Marvin? Sinulya pa niya ang tiya ni Irene na impis naman. Sana nga hindi ito buntis. Sana hindi ito binuntis ni Marvin. Dahil kung sakali, pangalawang lalaki na iyon sa buhay niya na nakabuntis ng iba. At sobrang sakit niyon sa kanya. Nang mag-angat si Rachel ng tingin ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Marvin. Hindi na ito nakatawa. Basta nakatingin lang na parang hindi sila magkakilala. Parang baliwala lang din na nilampasan siya ng binata at ng Irene na yun. At napakasakit yun para sa kanya. Mas masakit dahil hindi niya napaghandaan ang sandaling yun. Parang kailan lang ay okay sila at ngayon ay hindi na. Siguro ay pinagsasabay sila nito ni Irene for some time now. Hanggang sa maisip nito na si Irene ang piliin at hindi siya. Maybe he thought that what they had was not for real anyway. At bakit siya pipiliin ito? Tahimik lang si Rachel at iyon ang iniisip hanggang makauwi. At nang makarating sa bahay ay pinaalis din niya kaagad si Miko. But I want to stay. Kung wala ako dito, hindi kita makakausap.
Hindi mo kasi sinasagot ang tawag ko eh. Anito, hindi niya alam kung saan ito humuhugot ng lakas ng loob. Sa sinabi ni Miko ay lalo lang uminit ang ulo niya. Naa-upset siya sa kakulitan nito. Na-upset siyang makita si Marvin na bigla na lang hindi siya pinapansin man lang. Nakaka-upset din si Irene at ang tunog ng tawanan ng mga ito. Pati ang possibility na buntis nga ang babae, masyadong unfair. At nangunguna sa pagiging unfair ang lalaking kaharap niya ngayon. Bakit ka mag-stay? Bakit pa? Umalis ka na lang, alis! Bago pa ito makaimik ay sinarahan na ito ni Rachel ng pinto. Kung may lalaki man siyang gustong magstay sa bahay at kulitin siya ng walang humpay, hindi si Miko yun. It was Marvin. And it just made her even more upset. She missed him. At nang makita niya ito kanina ay umini talaga ang ulo niya. Pero kasabay rin niyon ay nilukuban siya ng matinding pagka-miss dito. She missed him so much. Her heart felt as if it was breaking. Ni hindi niya nga maintindihan kung para saan ang nararamdaman. Wala naman silang relasyon at hindi rin sila matagal na nagkasama ng binata. Nababaliw na yata siya. Hindi niya alam kung bakit masakit na makitang may kasama itong iba at masaya ito. Kahit magulo ang isip ng binata ng sandaling iyon, laging laman ng isip niya si Rachel. Parang nakikita niya pa rin ang pagkakaakbay ng ex nito rito sa spa. At ang hitsura ni Rachel nang makasalubong niya ito. She looked like she didn't care. At wala na yata talaga itong pakialam. Dahil kahit alam nitong nasa iisang floor at same building lang ang spa at ang opisina niya, parang ipinaglalantaran pa nito ang bagong relasyon. Ni hindi na rin siya nagtangkang puntahan itong muli o kaya ay tawagan o i-text dahil para saan pa. Tama si Jonas. He had to know it was time to stop. Wala silang formal na relasyon ni Rachel, kaya wala ring formal na hiwalayan. Basta, ganoon na lang. Basta hindi na lang sila magpapansinan at marahil ay magpapanggap na hindi nagkakilala. Walang closure dahil wala rin namang nasimulan. Sa opisina ay umaakto siyang normal at kung minsan ay OA pa nga. Pinipilit niyang maging masaya. Tumatawa kahit walang nakakatawa. Nakikipagkwentuhan kahit mas gusto niyang magmukmok. Because it was the only way he could survive the day. Walang magawa si Rachel kundi ang magmukmok maghapon magdamag. At dahil nag-aalala na rin sa kanya sina Celine at Sammy ay kinukulit siya ng mga ito na magpunta sa spa. Doon na lang daw siya kaysa raw mukha siyang babaeng sawi na nakatambay lang sa bahay. Pasara na ang elevator nang maabutan niya yun. Muli niyang iniharang ang kamay para hindi iyon tuluyang sumara. Bumukas ang elevator doors at mabilis siyang pumasok sa loob. May ilaw na para sa boto ng floor na sadya niya kaya lang hindi niya iyon pinindot. At paglingon niya ay pamilyar na mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Marvin. Agad niyang ibinaling ang mukha sa harap kasabay ng mabilis na pagtahip ng kanyang dibdib. Kung alam niya lang na ito ang sakay ng elevator, hindi niya na iyon hinabol. Silang dalawa lamang ang nandoon. Awkward. Nagagalit pa rin siya rito pero hindi niya maiwasang mayat maya itong sulyapan. Ilang araw na rin siyang napapraning dahil sa lalaki. At kahit bigla na lang siya nitong nilaglag ay parang gusto niya pa ring namnamin ang bibihirang pagkakataong katulad nito. Iyong dalawa lang sila, nasa iisang lugar at magkasama. Well, almost. Dahil hindi naman talaga sila magkasama at lalong hindi sila nagpapansinan. 5 more floors to go. Narinig niya itong tumikhim. 3 more floors to go. Narinig niyang muli ang boses nitong pinanabikan niya ng husto. I missed you, he said. Pero alam kong masaya ka na sa kanya. Kaya pipilitin ko na lang na maging masaya para sa'yo. Bumukas ang elevator. She felt him kiss her on the cheek. Thank you for the memories, Rachel. You take care now. Lumabas na ang binata at naiwan siya sa loob ng elevator hanggang sa sumara muli ang pinto niyon. Naguguluhan ang dalaga, nasasaktan din. At higit sa lahat, nagtatanong, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Marvin sa kanya? Nang bumukas muli ang elevator ay nasa ibang floor na siya at may iba nang pumasok at sumakay. Pero ang utak niya ay naroon pa rin sa lalaking huling lumabas ng elevator na yun. At ang puso niya, tila naiwan sa ibang palapag ng building. Kung mahal mo, dapat ipaglaban mo. May narinig pa si Marvin na ibang sinabi ni Blake pero hindi niya masyadong naintindihan. Pagbalik niya sa office matapos makasabay sa elevator si Rachel kanina ay agad siyang nilapitan nito dahil mukha raw siyang nakakita ng multo. Masyado raw siyang maputla.
Buti at wala pang clients na dumadating dahil maaga pa. Naibulalas niya tuloy ang damdamin dahil perfect timing ang paglapit ni Blake. He sighed. Kung mahal ko, papakawalan ko. Lalo na kung magiging mas masaya siya sa piling ng iba. Malungkot na saad ng binata. Ano pare? Nakita mo lang na nakaakbay, mahal na agad? Apila ni Blake. Ex niya yon. May lalaki bang basta aakbay sa ex niya nang wala lang? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, na-fall ka na sa kanya. Ganun lang kasimple. Narinig ni Rachel na deklara ni Celine. Ni hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa spa. Basta ang alam na lang niya ay natagpuan niya ang sariling kausap ang kaibigan sa loob ng maliit nilang opisina. Maya-maya pa sila magbubukas dahil maaga pa. Wala pa nga si Sammy. Kaya meanwhile ay kinuwento niya kay Celine ang nangyari sa elevator at lahat ng nagpapagulo sa isip niya tungkol kay Marvin. Hindi ko alam. Ang gulo kasi. Ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo ko din. Sa sobrang gulo, hindi ko na alam ang dapat kong isipin. Hindi ka dapat mag-isip. Dapat ka lang makaramdam. Ano bang score? Ano bang napifeel mo para kay Marvin? Isa ba siya sa dahilan kung bakit wala ng pag-asa si Miko? I think so. Alam mo yung feeling na pakiramdam ko, kompleto naman ang buhay ko bago siya nakilala. At kahit nagkakilala kami, wala naman masyadong nagbago. Pero nang makita ko siyang may kasama ng iba, nang mawala siya, I just felt empty. Nasabunutan niya ng bahagya ang sariling buhok out of frustration. And she realized that she was really in love with Marvin. Ewan niya rin kung paano pero basta na lang nangyari. Parang kailan lang isa lang itong ordinaryong lalaki sa elevator. At ngayon bigla-bigla ay ito na ang lalaking mahal niya. Sinasabi ko na nga ba, dyan din pupunta yan eh. Imposibleng magkaroon ka ng relasyon na walang commitment dahil hindi ka ganong klaseng babae. Pumalatak pa si Celine. Dapat kasi naging handa siya noon pa lang. Punta ka sa rooftop, hintayin mo ako doon. Bakit? Basta, hintayin mo ako doon. Lumabas na ito at iniwan siya. Narinig niya itong may tila tinawagan sa cellphone on her way out pero hindi niya sure kung tama ang narinig. Hello Jonas lang kasi ang narinig niyang sinabi ng kaibigan. Bakit tayo nandito? Tanong ni Marvin kay Jonas. Habang nag-uusap sila ni Blake ay bigla na lang itong dumating at dinala siya sa rooftop. Walang ibang tao roon dahil parang hindi pa sure ang may-ari ng building kung ano ang gagawin doon. Basta, wika ni Jonas habang may ka-text. Saglit nitong tila binasa ang kung anong message bago siya binalingan. Dito ka lang ha, huwag kang aalis. Nagsimula itong maglakad pabalik sa loob ng building. Saan ka ba pupunta? Ano bang ginagawa ko dito? Just stay here. Anito at tuluyan ang nawala sa paningin niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Wala rin siyang ideya kung bakit siya nito dinala sa rooftop. Nilingon niya ang paligid. Mga kalapit na building din ang natatanaw mula roon. Maybe it was not so bad after all. Marahil nga kailangan niyang mapag-isa. Bahala na kung dumating na ang boss nila at hanapin siya. Ngayon lang naman niya ginawa ang ganito dahil ngayon lang din siya nagkaroon ng ganitong klaseng pakiramdam. Yung parang sasabog ang utak niya sa kaiisip. Noon siya nakarinig ng mga yabag. Paglingon niya ay nakita niya si Rachel. Tila natigilan din ito nang makita siya roon. Anong ginagawa mo rito? Halos sabay nilang tanong sa isa't isa. Pero na-realize niya na malamang ay set up iyon ni Jonas at marahil pa pati ni Celine. Iyon lang ang tanging eksplanasyon kung bakit sila nasa rooftop ngayon. Sa unti-unting paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Rachel, malamang ay naisip din ito yon. Akmang tatalikuran na siya nito para iwan kaya pinigilan niya ang dalaga. Inilang hakbang niya ito at hinawakan sa braso. Teka lang Rachel. Binawi ka agad yon ni Rachel at masakit para sa kanya yon. It hurts that he couldn't even touch her. That she wouldn't allow it. Bakit? Angil ng dalaga, napalunok siya. Ang dami niyang gustong sabihin dito. Ang dami-dami at hindi niya alam kung saan maaaring magsimula. Na-realize niya na siguro ay iyon na lamang ang huling pagkakataon na masasabi niya rito ang nararamdaman. Because it was only fair that she knew how he felt, right? Kahit wala na, kahit tapos na. Importanteng matapos iyon na malinaw rito na mahal niya ito. What made her different from the other women was the fact that he couldn't just not tell her how he felt. She loved her so much. Bakit nga?
Angil uli ni Rachel na tila naiinip sa pananahimik niya. Napalunok si Marvin at nagsimula sa pag-ulit ng sinabi niya rito sa elevator. I miss you. Nagulat siya nang tumili na lang ito bigla. I know, okay. Sinabi mo na yan. You missed me. At gulong-gulo na ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Kasi kung paulit-ulit lang tayo, wala namang... I love you, Rachel. Mahal na mahal kita. Putol ni Marvin sa mga sinasabi nito at pakiwari niya ay nakahinga siya ng maluwag nang masabi rito yun. Isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag sa setup natin ay dahil sa possibility na magiging totoo tayo in the future. He sighed. Pero may iba ka palang mahal. He sighed again. Mahirap pa ring amining may mahal na itong iba. At siguro mas masaya ka sa kanya. So I guess I just want you to know how I feel. Biglang hinalikan ni Rachel ang binata. Malalim, puno ng pagmamahal. I love you too, Marvin. Anito matapos ang halik na ikinagulat ng binata. Pero di ba nakipagbalikan ka na sa ex mo? Kay Miko? Of course not. Kayo nga dyan ni Irene eh. Di ba kayo na? I even saw you buying baby clothes together. Nagsinungaling ka pa. Sabi mo sila Jonas ang kasama mo. Is she pregnant with your baby? Parang may pangamba siyang nabasa sa mga mata nito. Tila takot itong sabihin niyang siya nga ang ama ng bata. He held her hands. She is pregnant, but it's not mine. I was just helping her out. Ayaw kasi siyang panagutan ng totoong daddy ng baby niya. May bigla siyang naalala. Iyan bang dahilan kaya bigla-biglang hindi mo na ako kinakausap? She bit her lip and nodded. At siguro akala mo din nakipagbalikan na ako kay Miko kaya hindi mo na ako tinatawagan? Tumango si Marvin. God, ang manhid ko. Akala ko kayo na ulit ng ex mo. Parehas lang tayo. I guess we really have to work on a lot of things. Marami akong natutunan nang makilala kita, Marvin. Sa'yo ko naramdaman ng totoong pag-ibig at ayaw ko nang mawala ka pa sa'kin. Wika ng dalaga. Mas mahal kita, Rachel. At handa akong patunayan yun araw-araw. Ayoko na ng relasyon na walang kasiguruhan dahil takot ako na maagaw ka pa sa'kin ng iba. Iyong-iyo na ako, Marvin, at ikaw lang din ang mamahalin ko. Naiiyak na saad ng dalaga. Buong kasabi ka na hinalikan ng binata si Rachel na buong puso namang tinugon ng dalaga. Alam nila na marami pang pagsubok ang pagdadaanan ng relasyon nila. Pero para sa kanila, hanggat mahal nila ang isa't isa at patuloy ang tiwala nila sa isa't isa, ay mananaigang wagas nilang pag-ibig. Makalipas pa ang ilang taon ay masaya na nagsasama sina Marvin at Rachel. At nabiyayaan na din sila ng kambal na anak, sina Caleb at Clinton. Napakasaya ni Marvin dahil sa wakas, kumpleto at makulay ang buhay niya sa piling ng kanyang pamilya. Lalo na at napakaswerte niya sa babaeng ilaw ng kanilang tahanan. Dahil hindi ito napapagod para alagaan silang mag-aama. At kahit busy at pagod ito, naglalaan ito ng oras para sa kanilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga love story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.